pagdiriwang po ng National Heritage Month ngayong buwan ng Mayo, ating pong binibigyang pansin ng halaga ng ating mga pamana at kultura na nagsisilbing gabay at lakas ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang buwang ito rin po ay nagsisilbing paalala sa atin na protektahan at ipamana ang ating mga tradisyon at kasaysayan sa mga susunod na henerasyon. At upang magbigay ng malawak na kaalaman patungkol dyan ay makakapanayan po natin si Aljon Conciliado, ang history researcher mula sa Historic Preservation Division ng National Historical Commission of the Philippines. Sir, magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po, no? At magandang umaga sa lahat ng ating viewers ngayong umaga dito sa Rise and Shine Pilipinas. Alright, Aljon, good morning. Bakit ba mahalaga na ipagdiwang natin itong National Heritage Month? Ayan. So, every May po, no, ito yung itinatakda na ating pamahalaan, ano, na ipagdiwang ang ating mga pamana. At ang tema natin ngayon ay Preserving Legacies, Building Futures, Empowering Communities Through Heritage. Kung saan nakatutok ang pamahalaan, ano, sa pag-i-empower sa ating mga komunidad upang i-appreciate, no, from the grassroots level yung kanilang iba't ibang uri ng pamana. At napakahalaga na ipagdiwang natin ito at least isang buwan sa isang taon, ano, para ma-connect natin, mailapit natin ng ating mga sarili sa ating pagkakakilanlan at kung ano yung mga bumubuo sa ating community, no, na mga uri ng pamana. Well, sir, bilang isang history researcher, paano niyo po tinutukoy o pinipili yung mga lugar o bagay o dokumento na dapat mapreserba bilang bahagi ng kasaysayan o pamana natin sa susunod na henerasyon? Ayan po. Sa pagtingin po natin sa heritage law, no, nakadistribute po sa iba't ibang cultural agencies yung mandato ng pagka-preserve, ano, pangangalaga sa ating mga pamana. At sa amin, sa National Historical Commission, ay nakatakda kami o tuon kami sa built heritage o mga itinayong pamana na isa sa aming mga pinangangalagaan. So sa aking trabaho bilang history researcher, tungkulin kong maghanap ng data, na historical data, upang bigyan ng emphasis yung kahalagahang pangkasaysayan ng isang itinayong pamana, no? Likewise, ganun din yung aming ginagawa pagdating sa mga movable o nagagalaw na pamana na isa rin sa mga hinahandle ng aming ahensya. Ngunit ang pinakabatayan namin na ginagamit o tinitingnan dito ay yung pagiging historical. So, kung may data na available, may nakita kami mga lumang dokumento, mga datos na maaring magbigay sa amin ng provenance o ng pinanggalingan nung nasabing built heritage, ito yung aming ginagamit na basis upang masuyurin pa, no, yung katotohanan sa mga built heritage na to. At napaka-importante din sa amin na mapuntahan yung site or structure para ma-examine namin ito on a material basis, at mahalaga din makipag-usap kami sa local community para makita din natin yung kanilang viewpoint o yung kanilang pagtingin sa kahalagahan ng built heritage na ito. Regarding that, Aljon, so paano pinangangalagaan ng NHCP, itong mga makasaysayang lugar, ganun yung mga bagay na bahagi ng pambansang pamana, and how can the members of the local communities also help in preserving that? Meron po kaming dalawang paraan, ano, paano namin ginagawa yung mandato na yan sa amin ng batas. Una, ito po yung regulation. So sa usapin po ng regulation, kami po ay isa sa mga main implementers, no, o tagapagpatupad ng National Heritage Act. Ako po mismo, isa sa staff, no, na nag-handle ng mga tinatawag po nating heritage issues. Kung may balak pong galawin, baguhin, idagdag, no, or i-improve sa ating mga built heritage, particular na yung mga 50 years old pataas, at yung mga nalagyan natin ng panandang pangkasaysayan or historical marker, ito ay kinakailangang ipaalam sa NHCP at nang magabayan namin ng maayos yung mga gagawing proyekto na ito. Sa isang banda, kami rin po ay binigyan ng pamahalaan ng mandato, ano, na mag-conduct o manguna sa mga restoration at conservation ng ating mga pamana, built or movable, no? So kami ay nagkakaroon ng budget para mag-embark sa mga restoration projects, particular na doon sa mga ginagamit talaga ng community. Well, sir, pag-usapan po natin yung susunod na henerasyon o yung mga kabataan, ano, marami akong napapansin, medyo fascinated sila sa ibang kultura, lalo na sa Western culture, sa mga Koreano, no, na
minsan nalilimutan na yung sa atin naman, yung natural nating kasaysayan. Sa tingin niyo po ba, sapat po ba yung kamalayan ng mga nakababatang mga Pilipino sa kahalagahan ng ating kasaysayan? Sa ilang taon ko ding pagtatrabaho sa NHCP, nakikita ko slowly na nagiging mas receptive ang ating younger generation sa ating sariling mga pamana. Ito ay nakikita namin sa social media na sila ay mas nagiging engaged, sila ay mas nagiging interested, pero we also have to face the reality na hindi pa talaga siya ganun ka-widespread at mas appreciative pa talaga sila sa foreign culture. So dito namin nakikita yung opportunity na pumasok, no, at itap yung ating napaka-immense potential, ano, para talaga gawing popular at gawing mainstream ang ating Philippine heritage. Oh, okay. So what are the means, to mainstream that at mapalalim pa yung kamalayan ng mga Pilipino, especially the young ones? Ayan. Sa NHCP po, kami din po ay may mandatong magsagawa ng mga public programs, at talagang hindi lang ito buwan-buwan, kundi halos linggo-linggo meron kami mga public programs and workshops na nakakater sa mga community, particular na yung mga walang access, no, sa mga ways and means ng conservation. Ito ay isa sa mga paraan namin para mas mailapit yung ating Philippine heritage sa ating mga kababayan. Well, sir, bilang panghuli, ang inyo pong mensahe sa ating mga kabataan? Mensahe namin sa mga kabataan, mensahe ko personally, no, at lalo na bilang kinatawan ng NHCP, na huwag nating kalimutan na napaka-importante ng ating pamana at itong ating pamana ay nagbibigay sa atin ng identity at tutukoy, no, o mas nagpapalalim sa ating pagka-Pilipino. So sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating built heritage ay mas iniyayakap natin ang ating pagiging Pilipino. Well, dagdag ko lang, sir, no? Well, kasi kailangan, para maging interesado yung mga kabataan, medyo effective na makuha mo yung atensyon nila na interesting itong kultura natin, itong history natin. Paano ginagawa ng NHCP? Yun nga po, gaya ng nabanggit ko kanina, siguro plug ko na lang po dito. Meron po kaming hinandang programa para po sa ating mga kabataan this coming Heritage Month. Hindi pa po namin madidisclose ang buo dahil ipopost namin siya this week. Pero ang clue po ay maiuugnay natin ito sa napaka-paboritong hobby ng mga kabataan ngayon. Yan ay mag-take ng pictures, no, ng ating mga built heritage. So this is our way to encourage our young ones to engage more with built heritage and maging katuwang din namin sa pagpupulis at pagbabantay ng ating mga tinayong pamana. Okay. Ano pa yung mga iba yung activities na pwede nang i-announce sa public regarding the celebration? So far, meron po kami ngayong nakaamba, no? This May din ang ating celebration ng ating Flag Day na isang form din po ng ating heritage kung saan may mga ilang araw tayo na ipagdiriwang din natin yung kahalagahan ng ating bandila. At dito ini-encourage namin ng mga Pilipino, lalo na mga kabataan, no, na maglagay ng mga bandila sa mga lugar, prominenteng lugar, upang mas maipahayag natin ang ating pagmamahal sa pinaka-importanting simbolo ng ating pagka-Pilipino. Well, maraming salamat po sa pagbibigay oras dito sa amin sa Rise and Shine Pilipinas at kaisapin po ninyo kami sa celebration ng National Heritage Month, si Mr. Aljon Conciliado, History Researcher mula po sa Historic Preservation Division ng National Historical Commission of the Philippines, so NHCP. Thank you, Aljon. Maraming salamat sir. po.